sa kanyang paglapit, natanong niya ang isang bata tungkol sa lalaking nasa billboard. Agad namang nagningning ang mga mata ng estudyante at buong sigla nitong ipinaliwanag kung sino si Yu Yonwoo. Halatang tagahanga ito ng sikat na artista dahil sa paraan nitong magsalita, puno ng paghanga at kasabikan. Detalyado nitong isinalaysay ang buhay ni Yu Yonwoo, kung paano ito sumikat sa industriya ng pelikula, kung paano niya pinahanga ang mundo sa kanyang husay sa aksyon at pagganap, at kung paano siya hinahangaan hindi lang sa Korea kundi sa buong mundo. Sa bawat salitang marinig ni Chae Ryujium mula sa bata, lalo siyang nagtataka. Paano maaaring maging isang mabuti at tanyag na tao ang isang taong kamukha ng kanyang mortal na kaaway? Hindi niya matanggap ang ideya na ang isang halimaw na tulad ni Okeyon ay maaaring magkaroon ng imahe ng isang respetado at minamahal na tao sa mundong ito. Ngunit mas lalo niyang napagtanto na totoo nga ang sinabi ng bata. Halos saan mang direksyon siya lumingon, naroroon ang mukha ni Yu Yonwoo. Nakapaskil ito sa mga billboard, sa mga istant ng tindahan, sa mga produktong ini-endorse nito, at maging sa malalaking digital screen sa mga matataas na gusali. Dahil dito, nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam, isang hindi maipaliwanag na halo ng galit, pagkalito, at pangamba. Hindi niya matanggap na sa bawat sulok ng syudad, sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang mukha ng lalaking matagal niyang kinamumuhian ang palaging bumubungad sa kanya. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin siyang magduda. Ang imahe ni Yu Yonwoo ay napakalayo sa kung sino si Okeyon. Mula sa paraan ng pagsasalita ng bata hanggang sa reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, malinaw na itinuturing nila si Yu Yonwoo bilang isang bayani, isang inspirasyon na humuhubog sa kasaysayan ng modernong Korea. Dahil dito, dalawang posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Una, maaaring magkamukha lamang sina Okeyon at Yu Yonwoo, isang malungkot ngunit hindi imposibleng pagkakataon. Posibleng walang kaugnayan ang dalawa, at isang simpleng pagkakahawig lamang ang kanyang nakita. Ngunit ang pangalawang posibilidad ang mas nagpatibok ng kanyang puso at nagpaalab ng kanyang kaluluwa, ano kung si Yu Yonwoo at ang kanyang mortal na kaaway ay iisang tao. Kung ito nga ang kanyang dating kalaban, ibig sabihin lamang nito ay muling bumangon si Okeyon sa mundong ito, muling nagtatago sa likod ng isang bagong pagkatao, at marahil ay may panibagong plano na namang kasamaan. At kung ito nga ang katotohanan, hindi niya hahayaang manatili ito ng matagal. Hindi na niya bibigyan ng pagkakataon si Okeyon upang sirain ang mundong ito tulad ng ginawa niya noon. Habang patuloy siyang nag-iisip, isang bagay lamang ang kanyang hinihiling, na sana, ito nga ang kalaban na matagal na niyang hinahanap. Dahil kung totoo iyon, wala nang makapipigil sa kanya na tapusin ang laban nilang dalawa, minsan at para sa lahat. Kailangan niyang makita ang taong ito na kamukha ng kanyang mortal na kaaway. Hindi niya maaaring hayaang mawala ang pagkakataong ito, lalo pat maaaring ito ang sagot sa matagal niyang hinahanap. Marami siyang gustong itanong, maraming bagay na kailangang linawin. Kung tunay ngang si Yu Yonwoo ay walang kaugnayan kay Okeyon, kailangang malaman niya ito mismo mula sa kanya. At kung sakaling siya nga ang kanyang mortal na kaaway, wala siyang balak na hayaang mabuhay ito ng matiwasay sa mundong ito. Habang patuloy niyang pinoproseso ang lahat ng impormasyong kanyang natanggap, biglang pinutol ng bata ang kanyang malalim na pag-iisip. Muling binalik siya nito sa realidad nang sabihin nitong halos imposible ang kanyang binabalak. Ipinaliwanag ng bata na kahit na anong gawin niya, malabong makalapit siya kay Yu Yonwoo. Isa lamang siyang ordinaryong tao, samantalang ang hinahanap niya ay isang tanyag na celebrity, isang bituin na tinitingala ng napakaraming tao. Hindi basta-basta nakakausap ng kung sino-sino ang isang tulad nito. Sa puntong ito, unti-unting nagsimulang magduda ang bata sa pag-iisip ng ating bida. Para sa kanya, tila ba may problema sa pag-iisip ng lalaking kaharap niya? Sino nga ba naman ang bigla na lang maghahanap sa isang kilalang artista na para bang ito ay isang matagal ng kakilala? Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, nagbigay pa rin siya ng mungkahi kay Chae Ryujium. Sinabi niya na kung talagang gusto nitong makita si Yu Yonwoo, maaaring maghintay siya sa paliparan. Doon, may pagkakataon siyang makita ito, lalo na at madalas pumupunta roon ang mga artista para sa kanilang biyahe. Gayunpaman, hindi natuwa ang ating bida sa ideyang ito. Hindi niya matanggap na kailangan pa niyang maghintay. Sa kanyang panahon, hindi siya sanay sa ganitong uri ng paghihintay. Kung nais niyang hanapin ang kanyang kalaban, agad niya itong hinahanap. Kung nais niyang makipagdigma, agad siyang sumusugod sa labanan. Hindi niya matanggap ang kawalan ng kasiguraduhan ng sitwasyon ngayon. Hindi siya pwedeng maghintay lamang at umasa na isang araw ay mapapadpad si Yu Yonwoo sa kanyang harapan. Sa isang iglap, isang matinding enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan.
Sa sobrang galit at frustrasyon, hindi niya napigilan ang paglabas ng kanyang puwersa. Isang matinding bagzo ng enerhiya ang pumalibot sa kanya, dahilan upang biglang masira ang isang electronic signage sa kanyang tabi. Nagkalasog-lasog at nagpakalat ng mga piraso ng basag na salamin at sirang mga bahagi ng makina. Nagulantang ang bata sa kanyang nakita. Hindi niya lubos maisip kung paano nangyari iyon. Hindi siya makapaniwala sa tagpong naganap sa kanyang harapan. Hindi normal ang lakas ng taong ito, hindi isang ordinaryong tao ang kanyang kausap. Sa tindi ng kanyang takot, agad siyang napaupo sa lupa, nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Lumapit si Chiek Ryujium at mariing tinanong ang bata kung saan niya matatagpuan si Yuyonwo. Sa matinding takot, hindi halos makapagsalita ang bata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay tila hindi makagalaw. Sa kabila ng kanyang takot, pilit niyang inipon ang kanyang lakas ng loob upang sagutin ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi niya nais mapahamak, kaya naman sinagot niya ito sa paraang alam niyang hindi makakapagdulot ng mas malaking gulo. Sinabi niya na kahit nais man niyang makatulong, wala siyang anumang impormasyon tungkol kay Yuyonwo. Idinagdag pa niya na malabong makita ito ngayon dahil kasalukuyan itong nasa ibang bansa para sa shooting ng kanyang bagong pelikula. Sa narinig niyang sagot, biglang natigilan si Chiek Ryujium. Hindi niya agad na iproseso ang impormasyong iyon. Muli niyang tiningnan ang mga billboard at mga larawan ng lalaking kanyang hinahanap. Paano naging ganito kalayo ang narating ng taong ito? Paano siya naging isang tanyag na personalidad na kinikilala sa buong mundo? Unti-unting nagsimulang lumalim ang kanyang pag-iisip. Sa kanyang panahon, napakahirap lumabas ng bansa. Ang paglalakbay sa malalayong lugar ay nangangailangan ng napakaraming pagsisikap, at kadalasan, tanging ang mga makapangyarihan lamang ang may kakayahang gawin ito. Ngunit sa panahong ito, tila ba napakadali na lamang makalibot sa buong mundo. Sa kabilang dako ng mundo, sa bansang Estados Unidos, nagsimula na ang shooting ng bagong pelikula ni Yuyonwo. Isang malaking proyekto ito na pinakahihintay ng kanyang mga tagahanga, at isa rin itong mahalagang hakbang sa kanyang karera bilang isang artista. Maraming sikat at batikang aktor ang kasama sa pelikulang ito, kabilang ang isang tanyag na banyagang aktor na may malakas na presensya sa Hollywood. Sa kasalukuyang eksena, sa isang mamahaling restaurant ang nagsilbing set ng kanilang pagkuha. Sa eksenang ito, ginagampanan ni Yuyonwo ang papel ng isang lalaking nasa gitna ng isang napakahalagang usapan habang kumakain. Habang maingat niyang isinasaad ang kanyang mga linya, bigla siyang kinompronte ng banyagang aktor. Ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga karakter ay unti-unting tumitindi, na siyang hinihintay ng direktor upang maipakita ang rurok ng emosyon sa eksena. Ngunit sa halip na manatili sa script at sundin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga linya, biglang sinuntok ng banyagang aktor si Yuyonwo ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Bagamat kasama ito sa eksena, ramdam ng lahat na hindi iyon isang simpleng acting lamang, tila may totoong puwersang ginamit sa pagsuntok. Hindi nagpakita ng reaksyon si Yuyonwo at nanatiling propesyonal, itinuloy niya ang eksena sa kabila ng sakit na naramdaman. Subalit, hindi pa doon natapos ang kakaibang asal ng banyagang aktor. Matapos niyang bitawan ang kanyang linya, bigla siyang huminto at sinabing nakalimutan niya ang susunod na bahagi ng kanyang script. Dahil dito, kinailangan nilang ulitin ang eksena mula sa simula. Humingi man ito ng paumanhin, halatang may ibang dahilan sa kanyang paulit-ulit na pagkakamali. Sa sumunod na take, muling inulit ang eksena, at tulad ng dati, muling sumuntok ang banyagang aktor ng mas matindi kaysa sa kinakailangan. Paulit-ulit itong nangyari. Ang bawat take ay tila ba sinadya upang bigyan siya ng pagkakataon na ulit-ulitin ang pananakit kay Yuyonwo. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng film crew. Napansin nilang tila sinasadya ng banyagang aktor ang kanyang mga pagkakamali upang magkaroon ng dahilan na ulitin ang eksena, at sa bawat pag-ulit, mas lumalakas ang kanyang mga suntok. Habang patuloy silang nagtetake, unti-unting nararamdaman ng crew ang matinding pagkadismaya. Hindi nila mawari kung bakit tila nagkakaroon ng personal na galit ang banyagang aktor kay Yuyonwo. Alam nilang propesyonal si Yuyonwo sa bawat proyektong kanyang ginagawa, kaya't hindi nila maintindihan kung ano ang dahilan ng ganitong pagtrato sa kanya. Ramdam nila ang pagod at hirap na dinaranas ng kanilang pangunahing aktor. Kahit walang sinasabi, halata sa kanyang mga mata ang sakit at pagod mula sa paulit-ulit na pananakit na natatanggap niya sa eksenang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpakita ng galit o reklamo. Tiniis niya ang lahat upang matapos ang eksena at mapanatili ang propesyonalismo sa set. Napansin na ni Yuyonwo ang galit at pagkadismaya ng direktor pati na rin ng buong film crew. Mula sa kanilang mga tingin, halata ang pag-aalala at pagkainis sa tila hindi propesyonal na pag-uugali ng banyagang aktor.
Alam niyang kung magpapatuloy pa ito, maaaring lumaki ang isyu at makasira hindi lamang sa produksyon ng pelikula kundi pati na rin sa relasyon ng kanilang cast at crew. Dahil dito, bago pa man tuluyang sumiklab ang tensyon, pinili ni Yoo Yeon-woo na kumilos at personal na kausapin ang banyagang aktor. Sa kabila ng paulit-ulit na pananakit na natanggap niya, hindi siya nagpakita ng galit o sama ng loob. Sa harap ng banyagang aktor, ipinaabot ni Yoo Yeon-woo na hindi na maaaring magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Bagamat may mga eksenang nangangailangan ng pisikal na aksyon, dapat pa rin itong gawin sa isang ligtas at propesyonal na paraan. Hindi niya direktang tinanong kung sinasadya ba ng banyagang aktor ang kanyang ginagawa, ngunit sapat na ang kanyang tono upang ipahiwatig na alam niyang may mali. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang pamumula at pamamaga ng kanyang pisngi. Ramdam niya ang kirot mula sa paulit-ulit na suntok, ngunit imbis na magreklamo o ipakita ang sakit, pinili niyang gawing biro ang sitwasyon. Sa halip na kumprontahin ito ng may galit, sinabi niya na kung talagang hindi maiiwasan ang pananakit sa eksena, sana ay sa kabila namang pisngi siya suntukin sa susunod. Aniya, nagsisimula ng mamaga ang isa at kung magpapatuloy ito, baka mahirapan na siyang bigkasan ng malinaw ang kanyang mga linya. Imbis na ipakita ang anumang galit o pag-aalinlangan, nanatili ang kanyang magaan na ngiti, na para bang wala siyang dinaramang sakit o inis sa nangyayari. Bagamat ang sinumang nasa kanyang kalagayan ay maaaring sumabog na sa galit, nanatili siyang kalmado at mahinahon. Ipinakita niya sa lahat na kaya niyang panatilihin ang profesionalismo, gaano man kahirap ang sitwasyon. Muling sinimulan ng cast at crew ang eksena, at sa pagkakataong ito, sinikap nilang itama ang mga pagkakamali upang matapos na ang matagal ng pagkuha ng eksenang iyon. Ngunit sa kasamaang palad, isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Habang patuloy ang pag-arte ng mga artista, isang nakabiting chandelier mula sa kisame ng mamahaling restaurant, isang napakalaki at mabigat na piraso ng kristal, ang biglang nagpakita ng senyales ng panganganib. Ang cade ng sumusuporta rito ay bahagyang gumalaw, ngunit dahil abala ang lahat sa eksena, walang sino man ang nakapansin ng paparating na sakuna. Sa isang iglap, tuluyang naputol ang lumang cade ng may hawak sa chandelier. Agad itong bumagsak pababa, diretso sa kinatatayuan ng banyagang aktor. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makaiwas. Napatigil siya, natulala, at tila bumagal ang oras sa kanyang paningin. Alam niyang wala na siyang magagawa. Ang tanging nagawa niya ay pagmasdan ang mabilis na paglapit ng mabigat na chandelier na tiyak na magdadala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa kanyang paningin. Sa isang galaw na halos hindi nasundan ng kahit sino, mabilis na kumilos si Yoo Yeon-woo. Sa bilis ng kanyang reaksyon, nagawa niyang sunggaban ang banyagang aktor at itinulak ito palayo sa tiyak na kapahamakan. Pagkalagpas lamang ng ilang segundo, isang nakakabinging kalabog ang yumanig sa buong set. Bumagsak ang chandelier sa sahig, nagkapira-piraso ang mga kristal, at ang malalaking bubog ay nagkalat sa buong paligid. Ang lahat ng nasa set, ang direktor, mga crew, at iba pang aktor, ay napatigil at natulala sa nangyari. Mabilis na sumugod ang crew upang tingnan ang lagay ng kanilang mga artista. May ilan sa kanila ang sumigaw sa gulat, habang ang iba naman ay nagmadaling lapitan sina Yoo Yeon-woo at ang banyagang aktor upang tiyakin kung ligtas sila. Isa-isang lumapit ang mga tao, puno ng pag-aalala, habang ang direktor naman ay hindi na itago ang kanyang takot at kaba. Sa kabila ng tensyon, agad na sinigurado ni Yoo Yeon-woo sa lahat na maayos lang sila. Pinilit niyang ngumiti at magbiro pa upang pakalmayan ang mga kasama nilang nag-aalala. Huwag kayong mag-alala, mukhang buo pa naman kami, aniya, kahit paramdam niya ang hapdi ng maliliit na sugat sa kanyang braso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtitimpi, hindi nakaligtas sa paningin ng kanyang mga kasamahan ang dugo na unti-unting tumutulo mula sa kanyang kaliwang braso at kamay. Sa kanyang mabilis na kilos upang iligtas ang kanyang katrabaho, hindi niya namalayan na nadaplisan siya ng mga matatalim na bubog mula sa bumagsak na chandelier. Kitang-kita sa kanyang balat ang mga gasgas, galos, at maliliit na sugat mula sa nagkalat na bubog. Sa puntong iyon, napagtanto niya na hindi na siya maaaring magpatuloy pa sa pagtetaping ng hindi nagpapagamot. Kaya naman, sa kabila ng kanyang pagsisikap na manatiling matibay, inamin niya sa crew na kailangan na niyang magpunta sa ospital upang malunasan ang kanyang mga sugat. Sa isang pribadong silid sa ospital, nakahiga si Yoo Yeon-woo habang nagpapagaling mula sa mga natamong sugat. Bagaman hindi malubha ang kanyang mga pinsala, ramdam pa rin niya ang hapdi sa kanyang kaliwang braso at kamay, na puno ng maliliit na hiwa mula sa mga bubog ng chandelier. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang ngumiti habang kinakausap ang kanyang manager, na halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari.
Sa loob ng silid, tahimik na nagmasid ang kanyang manager sa kanya, tila hindi makapaniwala sa ginawa niyang kabayanihan. Sa wakas, hindi na napigilan ng manager ang sarili at malakas na napabuntong hininga. Ni hindi ka man lang nagdalawang isip na iligtas siya, sambit nito, habang iniiling ang ulo. Bukod sa niligtas mo ang taong hayagang inaapi ka, ikaw pa mismo ang napahamak. Ngumiti lamang si Yuyonwo, tila hindi alintana ang mga naging epekto ng kanyang ginawa. Hindi ko na rin talaga alam, sagot niya nang may bahagyang pag-aalinlangan. Parang bigla na lang gumalaw ang katawan ko. Wala na akong panahon para mag-isip kung ano ang dapat gawin. Basta kumilos na lang ako. Alam niyang maraming nag-aalala sa kanya, at kitang-kita ito sa dami ng mga bumisita sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan sa pelikula, mga kaibigan sa industriya, at maging ang kanyang mga masugid na tagahanga ay dumalaw upang ipakita ang kanilang suporta. Sa loob lamang ng ilang oras, napuno ang kanyang silid ng iba't ibang uri ng regalo, bulaklak, prutas, sulat ng pagpapagaling, at mga laruan mula sa kanyang mga fans. Habang tinitingnan ang sandamakmak na Reg Along na tanggap niya, biglang napag-isipan ni Yuyonwo na ipamahagi ang ilan sa mga ito sa mga pasyente at medical staff ng ospital. Mukhang masyado ng marami ito para sa akin, aniya habang sinusuri ang mga nakapatong sa tabi ng kanyang kama. Mas makakabuti siguro kung ipamigay natin ang iba sa mga pasyente rito o kaya sa mga staff. Sigurado akong mas magagamit nila ito. Tuwang-tuwa naman ang kanyang manager sa mungkahing ito. Magandang ideya yan, sagot nito. Alam kong matutuwa ang mga tao rito kapag nalaman nilang gusto mong ibahagi ang mga natanggap mong regalo sa kanila. Ngumiti si Yuyonwo. Alam niyang kahit sa simpleng paraan, maaari siyang makatulong sa iba. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, biglang naging seryoso ang mukha ng kanyang manager. Nagayos ito ng upo at tumingin ng diretso kay Yuyonwo, tila may mahalagang bagay na gustong sabihin. Pero hindi lang pelikula ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, wika nito, na may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. May mas mahalaga tayong kailangang asikasuhin. Napakunot noo si Yuyonwo. Ano iyon? Huminga ng malalim ang kanyang manager bago nagsalita. May hindi maiiwasang schedule tayong kailangang harapin. Nais kang makausap ng Pangulo ng South Korea. Saglit na natahimik si Yuyonwo. Napatingin siya sa kanyang manager, sinisikap ay proseso ang balitang narinig niya. Ang Pangulo ng South Korea. Lubha siyang nagulat sa narinig. Hindi niya akalain na ang mismong leader ng bansa ang gustong makipag-usap sa kanya. Sa tahanan ng Pangulo, abala ang lahat sa paghahanda dahil paparating na ang kanilang matagal nang hinihintay na bisita. Ilang araw bago ang kaganapang ito, maagang tinapos ni Kang Jiken ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang gabinete. Alam niyang maraming mahahalagang desisyon ang kailangang gawin, ngunit isang bagay ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, ang misteryosong lalaking bumalik mula sa nakaraan. Habang pabalik siya sa kanyang opisina, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanyang atensyon. Agad siyang napahinto at lumingon. Doon, sa anino ng madilim na pasilyo, muling nagpakita sa kanya si Chiek Ryujium. Muling namangha si Kang Jiken sa kakaibang kakayahan ng lalaki. Hindi man lang nag-alarm ang mga security detectors kahit natadtad ng matataas na teknolohiya ang buong lugar. Isang imposibleng bagay para sa kahit sino, ngunit tila kayang lampasan ni Chiek Ryujium ang lahat ng ito na parang hindi alintana ang makabagong seguridad ng mundo. Gayunpaman, hindi tulad ng kanilang huling pagkikita, ngayon ay mas kalmado na ang kanyang panauhin. Wala na ang nakakatakot at matinding aura na bumalot sa kanya noon. Sa halip, may isang bagay sa kanyang tingin na tila nagpapahiwatig ng isang matibay na layunin. Dinala ni Kang Jiken si Chiek Ryujium sa isang pribadong silid upang mapag-usapan nila ng maayos ang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida. Direktang tinanong niya ang Pangulo kung ang alok nito sa kanya noon ay nananatili pa rin. Sandaling napaisip si Kang Jiken at hindi niya maitago ang kanyang gulat. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagbabago ng isip ni Chiek Ryujium, lalo pat mariin itong tumanggi sa alok dati. Agad namang ipinaliwanag ni Chiek Ryujium ang kanyang kondisyon. Habang inilalabas niya ang isang larawan, diretso niyang tinanong si Kang Jiken kung kilala ba nito ang lalaking nasa litrato, si Yuyonwo. Napatingin ng maigi ang Pangulo sa larawan. Alam niyang isa ito sa pinakasikat na personalidad sa bansa, ngunit hindi niya alam kung ano ang koneksyon nito kay Chiek Ryujium. Bago pa siya makapagtanong, diretsyong sinabi ng ating bida ang dahilan, nais niyang makipagkita kay Yu. Yun sa lalong madaling panahon at kailangan niya ang tulong ni Kang Jiken, ang pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, upang maisakatuparan ito. Matamang pinagmasdan ni Kang Jiken ang lalaki sa kanyang harapan. Alam niyang hindi basta-basta humihingi ng tulong si Chiek Ryujium.
Kung ganoon na lamang ang determinasyon nito, tiyak na may mabigat na dahilan. Sa huli, pumayag siya sa kondisyon ni Chiek Ryujium. Ngunit may kapalit ito, nais niyang makuha ang buong kooperasyon nito sa isang mahalagang proyekto na may kinalaman sa kanilang pananaliksik. Matapos ipahayag ang kanyang pagsang-ayon, iniabot ni Kang Jiken ang kanyang kamay upang makipagkamay bilang tanda ng kanilang kasunduan. Ngunit agad niyang napagtanto na noong panahon ni Chiek Ryujium, hindi pa uso ang ganitong uri ng pagbati. Sa kabila nito, mabilis na nakaangkop ang ating bida sa makabagong mundo. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang kamay ng Pangulo at tinapos ang kanilang kasunduan sa isang matibay na paghawak. Nais makita ni Chiek Ryujium si Yuyonwo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kang Jiken na kahit siya ang pangulo ng bansa, hindi ganoon kadali ang bagay na iyon. Maraming proseso at seguridad ang kailangang isaalang-alang, at hindi basta-basta maaaring pakiusapan ang isang tanyag na personalidad na makipagkita ng walang malinaw na dahilan. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nagbibiro lamang si Kang Jiken tungkol sa kahirapan ng pag-aayos ng kanilang pagpupulong. Sa katunayan, mabilis niyang naabot si Yuyonwo, at ngayon ay naroon na sila sa itinakdang lugar ng kanilang pagkikita. Hindi na nagaksaya ng oras ang Pangulo at agad niyang inaya si Chiek Ryujium na pumasok sa silid sa kanilang harapan. Nasa loob na nito ang taong matagal nang hinahanap ng ating bida, si Yuyonwo. Pagpasok sa loob, agad na bumati si Yuyonwo nang makita ang Pangulo ng bansa. May halong gulat at paggalang ang kanyang kilos, sapagkat hindi niya inaasahan na iimbitahin siya ng isang napakaabala at makapangyarihang tao tulad ni Kang Jiken. Bagamat may bahagyang pagtataka sa kanyang mukha, hindi niya ipinakita ang kanyang pagkalito. Sa halip, buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang paanyaya at nagbigay galang sa Pangulo. Habang abala ang dalawa sa kanilang maikling pag-uusap, hindi naman maialis ni Chiek Ryujium ang kanyang matalas na tingin kay Yuyonwo. Pinag-aaralan niya ito ng mabuti, hinahanap ang kahit anong palatandaan na maaaring magpatunay na siya nga si Okeyon. Ang kahawig na ito ng kanyang mortal na kaaway ay nasa harapan na niya ngayon, ngunit hindi niya maramdaman ang parehong enerhiyang bumabalot sa dating kinamumuhian niyang kalaban. Napansin ni Kang Jiken ang kakaibang tingin ni Chiek Ryujium kay Yuyonwo, kaya naman upang palubagan ang loob ng dalawa, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Yuyonwo. Kasabay nito, napansin din niya ang sugat sa kamay ng aktor at tinanong kung saan ito nanggaling. Agad namang ipinaliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan na ang sugat na iyon ay nagmula sa isang insidente sa set ng pelikula ni Yuyonwo, kung saan siya ay nasaktan habang inililigtas ang kanyang katrabaho mula sa bumagsak na chandelier. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Chiek Ryujium. Agad niyang inilahad ang kanyang kamay kay Yuyonwo para makipagkamay. Nais niyang maramdaman mismo ang enerhiya ng taong ito upang mapagtanto kung siya nga ba talaga ang kanyang dating kaaway. Nagulat si Yuyonwo sa biglaang kilos ni Chiek Ryujium, ngunit hindi siya nagatubili. Sa halip, agad niyang tinanggap ang kamay ng lalaki bilang tanda ng paggalang. Kahit pa hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon, nanatili siyang magalang at mahinahon. Natuwa naman si Kang Jiken nang makita ang mabilis na pagtanggap ni Yuyonwo sa kanyang hiling. Alam niyang mahirap ipaliwanag ang dahilan ng pagpupulong na ito, ngunit laking ginhawa niyang hindi nagkaroon ng anumang pagtutol mula sa sikat na aktor. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, napansin din niyang tila naguguluhan si Yuyonwo sa kakaibang pakiramdam habang nakikipagkamay kay Chiek Ryujium. Sa kabilang banda, si Chiek Ryujium naman ay agad na nakaramdam ng pagkadismaya. Kahit anong gawin niya, hindi niya maramdaman ang kahit anong chi mula kay Yuyonwo. Wala siyang nararamdamang kahit anong pahiwatig na siya nga ang taong hinahanap niya. Ang kanyang inaasahan at pinaghandaang pagtatagpo ay tila nauwi lamang sa isang malaking pagkakamali. Dahil sa matinding pagkadismaya, agad siyang humingi ng paumanhin kay Yuyonwo. Alam niyang mali ang kanyang naging hinala. Hindi ito ang kanyang mortal na kaaway, at tila nag-aksaya lamang siya ng oras. Mabilis niyang binawi ang kanyang matalim na tingin at agad na ibinaba ang kanyang kamay. Napansin ni Kang Jiken ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Chiek Ryujium. Sa isang iglap, nawala ang tensyon sa kanyang mukha at napalitan ito ng kawalang interes. Alam niyang hindi ito ang kinalabasan na inaasahan ng kanilang bisita, kaya naman upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan, nagpasya siyang lumabas ng silid. Bago siya tuluyang lumabas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang may ibang pumasok. Dapat ay walang sino mang makagambala sa pag-uusap ng dalawa. Sa paglabas ni Kang Jiken sa silid, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na manatiling mapagmasid. Alam niyang kahit pa mukhang kalmado si Chiek Ryujium, hindi pa rin nila tiyak kung ano ang maaaring gawin nito.
Bagamat pumayag itong makipagtulungan, nananatiling isang misteryo ang tunay nitong kakayahan. Mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Samantala, sa loob ng silid, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Yuyonwo kung ano ang dahilan ng kanilang pagpupulong. Sa kabila ng paggalang niya kay Kang Jiken, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit siya ipinaanyaya rito, lalo na't ang taong kaharap niya ngayon ay hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, si Chiek Ryujium ay nananatiling tulala at dismayado. Ang inaasahan niyang matinding paghaharap ay tila nauwi sa isang kabiguan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung paano posible na ang taong kahawig ni Okeyon ay walang anumang bakas ng chi o kahit anong palatandaan ng pagiging isang mandirigma. Habang nakaupo at malalim na nag-iisip si Chiek Ryujium, inalok siya ni Yuyonwo ng tsaa at sinabing masarap ito. Subalit, hindi niya ito pinansin. Lutang ang kanyang isipan, at hindi niya alintana ang anuman sa kanyang paligid. Wala siyang pakialam sa inumin o sa kahit anong maaaring ipakita ng taong nasa kanyang harapan. Ang tangi niyang nais ay isang sagot, ang katotohanan sa likod ng misteryong ito. Napansin naman ni Yuyonwo na tuluyan ng lumabas ang lahat ng nasa silid. Wala nang sino man kundi silang dalawa. Napatingin siya kay Chiek Ryujium, sa puntong iyon, unti-unti siyang tumayo at lumapit dito. Dahan-dahan, yumuko siya upang bumulong sa lalaki. Sa malamig at mababang tinig, bumigkas siya ng mga salitang nagpagimbal kay Chiek Ryujium. Buhay ka pa pala, mandirigma. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ng ating bida.